Uy, matapos yung mga nagdaang handaan, nagpa-test ka ba ng blood chemistry mo? Di ba, sabi mo may history kayo ng diabetes. Nako, pag-usapan natin yung blood sugar in a bit. But for now, mag-follow ka muna at mag-subscribe. Tapos ito na, explain ko na sa iyo yan. Ang diabetes ay isang sakit na usually po pwedeng lumala kapag nagkakaroon ng mga handaan tulad na lamang ng mga nangyari sa atin lately. At kahit pag gusto ninyo ng New Year, New Me, wag namang newly diagnosed diabetes ang ibigay ninyo sa mga sarili ninyo o sa mga kapamilya ninyo. So pag-usapan natin ngayon ang blood sugar. Kasama sa screening ng mga sakit ang blood sugar at merong ilang mga test dyan. Isa-isahin natin para hindi kayo nalilito. Una, yung fasting blood sugar. Ito required na mag-fast ang pasyente usually 8-12 hours depende sa requirement ng diagnostic clinic. Kaya nga tinawag na fasting. Kasi required kayo na mag-fast. Okay? Normal values yan, ang cutoff natin, iisipin natin 100 at 126. Kapag ang pasyente ay may resultang mababa sa 100 mg per deciliter, normal pa yan. Kapag nasa 100 to 125 on 2 separate occasions pa pwede ma-diagnose ang pasyente bilang pre-diabetic. Kapag ka naman 126 mg per deciliter or more on 2 separate occasions, diabetic na yan. Next, oral glucose tolerance test. Dito required pa rin mag-fasting. Tapos ang ginagawa, kukunan muna ng fasting blood sugar, tapos may ipapainom ng matamis na fluid, parang juice, and then kukunan after 1 hour and then after 2 hours na mainom yung liquid na yon. Meron din mga cutoffs yan. Same yung sa fasting, pero kapag yung 2 hours after mo ay tumataas ng 200 mg per deciliter or higher, diabetes yan. Kapag ka naman 140 to 199, ayan yung tinatawag na pre-diabetic. Yan din yung ginagawa sa mga buntis, pero meron silang ibang cutoff dyan. I-discuss yan sa inyo ng mga OBGYN ninyo. Sunod, random blood sugar. Ito naman yung hindi mo kinakailangang mag-fast pero kukunan ka ng dugo usually 2 hours after mo kumain. Same naman yung cutoff sa OGTT kapag 200 mg per deciliter or higher, tapos meron kang sintomas na ihi ng ihi, laging uhaw, laging gutom, nangangayayat, ayan po pwede kang ma-diagnose bilang diabetiko. And lastly, yung HbA1c naman. Ito, na-discuss na natin ito sa Reels, pero para sa mga hindi naman nagbubukas ng Reels para hanapin, ito ay measure ng control ng blood sugar mo for the last 3 to 4 months. Ang nangyayari kasi dyan, yung red blood cells natin, po pwedeng dinidikitan ng asukal, tapos nakadikit na yun hanggang sa mamatay yung red blood cell na yun. At ang RBC ay merong lifespan ng 120 days. Tapos meron ng papalit ulit. So, minemeasure yung control ng asukal mo base dyan, kaya malalaman kung kontrolado ba yung asukal mo sa nagdaang 3 hanggang 4 na buwan. Dito naman may cutoff na 6.5%. Kapag more than that, it suggests diabetes. Kapag naman 5.7 to 6.4, pre-diabetic. At kung mababa sa 5.7, normal yan. So, sa ngayon, ang tanong siguro ninyo, kapag ka ba umiinom ka ng gamot tapos nagnormal na, pwede mo nang tigilan? Ang sagot, hindi. Ang diabetes ay isang chronic disease at kung titigilan mo ang gamot mo, pwedeng tumaas ulit yan kapag ka nakakain ka ng mga pagkain medyo maasukal. Ngayon, kung madedemonstrate mo na mababawasan ang gamot dahil nag-hypoglycemic ka dahil sa gamot mo at dahil yung food intake mo ay controlled at hindi mo na kinakailangan ng gamot dahil nga bumabagsak yung asukal mo sa normal kahit wala ng gamot for a year, ayan, pwedeng mo nang tigilan yung gamot. Actually, may mga pasyente din ako na off ng meds kasi nade-demonstrate na okay sila kahit walang gamot at yung pagkain nila control talaga. Pero kinakailangan talaga ng consistent follow-up sa ganyan, kaya kung kinakailangan ng konsulta, magpo-konsulta kayo sa inyong mga doktor at dietitian at kayo rin mismo dapat ay mayroong active role sa inyong healthcare. At yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!